So, to make DV, click natin yung payment. Sample lang natin to ha. Open. So, ilagay natin yung date. Pwedeng yung PO date or yung bill date natin for like sa utilities. Pay or reimburse to is kung sino yung mag-a-appear sa cheque or sa DV. Pag same name or same lang yung payee at reimburse to or yung supplier, dapat pareho yung mag-a-appear dito. Pero pag iba yung payee at reimburse to kung sa supplier, kailangan siyang palitan. Sample, ang supplier dito, si Inove. Inove dapat ang lalagay nyo. Pag magkaiba yung pag reimbursement lang ito ha, or magkaiba yung payee tapos yung supplier. And then, itatag natin siya kung saan na AIP. By the way, yung AIP natin is searchable by word, okay? So, hindi kayo mahirapan mag-search kung saan na AIP nyo siya itatag. Okay, then, kung naitag nyo na yan, you can see na yung balance nyo. Yung expense is galing sa total, sa gross. And, pwede nyo nang mamonitor yung AIP nyo. Kung ilan na lang yung balance. Kung gusto nyo all ng AIP, makikita nyo rin. And also, we have the delete button. So, be careful lang sa paggamit ng delete button na. Kasi pag dinelete nyo itong transaction, kapag may mga DV na kayong ginawa para sa transaction na to, mabubura din yon. So, kailangan nyo ulitin ulit yung DV. So, be careful lang. And also, kapag yung mga transaction nyo nilagyan nyo ng AIP, kahit hindi natuloy yung mga transaction nyo or draft lang, magma-minus pa rin yun sa AIP nyo. So, be sure to delete yung AIP na ito. So, paano mag-delete? I-click nyo yung box na to, yung sa unang part ng row. Then, press nyo lang yung delete sa keyboard nyo. Okay? So, ganoon lang pag-delete, okay? Tapos, proceed na tayo sa paggawa ng disbursement. So, ito yung disbursement natin. Create new kung bago. Kung gusto nyo balikan yung dating DV, click nyo muna yung DV. Tapos, view selected DV. So, paglagay nyo ng date, mag-auto-update kung ano yung lahat na nandun sa transaction nyo. I-fill niya lahat ito. Okay, so, natin na. Gawa na lang tayo ng bago. Let's create new. Paglagay natin ng date. So, lahat ng details dun sa transaction natin, mapupunta dito. Kakapihin niya na. Except sa, wala nang fund source dun eh. So, ganun siya. Okay. Kunyari, mali yung... Ito kasi yung sa DV, di ba? Sa PA kanina, ito yung sa supplier. Now, kunyari, mali yung supplier nyo. Gusto nyo palitan. So, hindi nyo may edit dito. So, kailangan nyo bumalik doon sa transaction. Transaction at palitan ito. Pwede nyo palitan yung payee. So, pati yung supplier. Kung mali ang supplier. Then, pag-create nyo ng new, pag-click nyo ng refresh, kung sino na yung details na nung bagong payee at taxes supplier ang mailalagay dito. Okay? So, walang address yung si Ramir. And then, next, fund source natin, kung saan nyo siya ibabawas. Searchable ito siya by words or by account code.
So, pili lang kayo. So, this is internet expense. 3,490 yung gross amount. As you can see, yung batable sales niya, dinivide niya na by 1.12. Why? Because it's a VAT. Yung supplier is VAT. Okay? Plus 2% and 5%. So, ganun siya ha. Pero, pag non-VAT ito, pag-click mo dito, vatable sales niya is the same. Why? Kasi yung non-VAT, hindi na kailangan na i-divide pa by 1.12. Yung, kumbaga, kung ano yung gross niya, doon na tayo mag-multiply ng 3% and kung ano ba siya, 2% ba siya, kung service or goods siya, 1%. Okay, the same thing with contracting. 5% pa din naman siya, so magdi-divide pa rin siya sa 1.12. So, pag select natin ng exempted naman, pag-update natin ng debit, 0 na siya lahat. Vatable sales is the same. Pero wala siyang magiging, wait lang, lagyan natin muna ng cash in bank, check date, tapos check number, and then as you can see, wala pa tayong DV number. Okay, mag-generate lang yung DV number once natin clinic yung print DV. Okay? Pero pag gusto nyo siyang i-manual, huwag nyo siyang reminder talaga, huwag nyo yung lalagyan ng DV series, yung year at saka month na series na format. Yung series lang talaga sa dulo. Kunyari, 96 yung last. Ang ilalagay dito is pwedeng 4 na digit, 0097, or pwedeng 97 lang. So, ganun lang ang ilalagay nyo. Huwag nyo lagyan ng year at saka month kasi mawawala yung mga ginawa nyo dun sa list mamaya. Okay, so number series lang. Okay, so pag-click natin ng DB, matik, meron na siyang 997. Diba? May format yung DB natin. Pero dito, yung series lang. Okay? Tapos, pag-click na, diba exempted to? Pag-click natin, sabihin niya, hindi required yung 237 kasi nga exempted naman. Okay, palitan natin to ngayon ng VAT Corp. 5%. So, 0. Divide by 12 ang vatable sales niya. Tapos, I need 2%. I need 5%. That's cash and bank. Okay. As you can see pala dito, yung fund niya is kukopyahin niya kung ano yung nilagay nyo dito. Tapos, meron na kayong balance. Before kayo mag-print ng 237, one time lang naman ito eh. So, ilagay yung pangalan ng principal, designation ng principal, tsaka yung TIN ng principal para mag-appear siya dito sa 2307. Ayan siya oh. Details. Ito yung format nung Inove. TIN ng Inove. Kaya dapat, kung ano yung format na hiningi dito, please sundin nyo. Kasi pag iba-iba yung format na nilagay nyo dito, pag print nyo ng 2307, iba ang lalabas doon pag hindi nyo finalo yung format na ito. For example, itong si Inove. Palitan natin to So, tingnan natin to Pag mali yung format na nilagay nyo, tingnan nyo yung TIN. Diba iba na kaysa doon sa dapat na maging TIN ni Inove. 00609 ang nakalagay dyan. Pero pag tinignan natin sa pay si Inove, $00360,916.
calculator dito, 00609 na siya. So, napaka-importanteng i-follow nyo yung format nung TIN dun sa PAYE natin. Okay? And then, may iba kasi na like for example sa electric cooperative, kasi nga yung 2307 natin ang nakalagay is ang division name. 'Di ba? Hindi na school natin, Department of Education, Culture and Sports. So, ang gusto ng iba, ilagay yung, like for example sa kuryente, like sa Cebu, yung Mactan Electric Cooperative, may ID, may registration ID si school. So, gusto nyo lang ilagay, mag-appear dito sa pangalan ng DEX, yung ID, kahit yung ID number lang, para ma-determine nila na ito is para doon sa school na to. So, lalagyan nyo lang siya ng ID number dito. Kaya pag print nyo ng 2307, lalabas na yung ID dito. Okay? So, ganun lang siya. Now, pwede rin kayong mag-print ng cheque. So, before kayo mag-print, make sure na yung printer nyo is nakaset sa standard yung output niya, or hindi basta hindi siya fast drop, kasi hindi mag-a-align yung date eh. Ito kasi importante. Ito yung hindi pag itong date na to hindi pumasok doon sa box ng cheque, invalid na siya eh. Meron kasi, for example, yung electric cooperative, 3,000 yung gross amount, pero iba yung battable sales lang. I-manual nyo lang siya ilagay kung ano yung battable sales dito. Magko-compute din naman siya ulit ng 2% and 5% niya, para maging tama yung taxes nyo at yung battable sales, kasi itong battable sales na nandito, yung amount na nandito, ito yung magre-reflect mamaya sa 2307 natin. Okay? Then 5%, then cash in bank. As you can see, wala na yung pula, balance na ulit tayo. So, kung kunyari may mga cancel check para tayo, i-click nyo lang itong cancel. So, mamaya, dun sa mga report natin sa CDR, pag nakita natin yung transaction na to, yung cheque na to sa drop-down, lalabas na detail niya is cancel. Now, for example naman, nasira yung cheque nyo. Pag print nyo, may dumi, so, void na yun, diba? So, gagawin nyo, lagay nyo yung check number na damage or sira. Then, i-cancel nyo to, then, so guys, i-cancel na siya dito. So, ang gagawin nyo, gawa na lang kayo ulit ng panibagong, ganun na yung pag-cancel natin.